Oras na naman pala para magluto ng hapunan. Ang lulutuin nga pala namin ngayon ay nachos. Napakasimple lang. Wala na maraming etchos. So ito na, magsisimula na tayong magluto at ito, naglukuha ako ng mga bits and pieces sa fridge namin. Kailangan ko nga palang maghiwa ng sibuyas at tatadtarin ko ito ng pinong-pino. Si Mr. nga pala kinukuha yung mga anak ko sa school. Alam nyo ba, nagmula ang nacho sa lugar ng Mexico at na-discover to noong 1940. So medyo matagal na pala, no, luma na pala tong recipe ng nacho. At alam nyo ba, 3 lang ang recipe ginagamit nila noon? Salted chips, jalapeno at saka cheese. Ngayon meron ng iba't ibang recipe ang ginagamit. Tulad nitong sa akin, gumamit ako ng meron akong hinalong minced na beef or ginaling na baka. So originally, hindi talaga sila gumagamit ito, pero ngayon mas gusto ko kasi na meron siyang meat. So ayan, hinaluan ko pala siya ng taco mix. Very easy lang, igigisa lang natin yung meat, yung ating ginaling na baka, at saka haluin na natin yung taco seasoning mix at maglalagay din tayo ng tubig. Pagkatapos ay, kayo-kayo lang natin ito at hayan lang natin itong mag-simmer. While nagsisimmer ito, ako naman ay magre-ready ng aking lettuce. So, meron akong lettuce dito. Medyo luma na pala itong lettuce na ito. Kailangan nang bumili ng bago. Medyo mahal yung lettuce ngayon, no? Kasi hindi kasi siya season. So, pagkatapos ng paghihiwa, ay hugasan ko to, of course. Alam nyo na, meron tayong mga bacteria sa pag hindi hunugasan yung ating mga vegetables. So, si Mr. nga pala ay magluluto, ay gagawa din pala ng homemade na salsa. So ayan, maghihiwa tayo ng sibuyas pagkatapos kamatis. Wala kasi kaming salsa na hindi kami nakabili sa supermarket. Kaya naman magagawa lang si Mr. dito sa bahay niya kung anong meron kami. Nag-grate din ako ng cheese. Kailangan ko ito para sa ating nachos. Alam nyo, paborito ko talaga ang cheesy na nachos. So ayun na yung salsa ni Mr. Kamatis lang, sibuyas at saka lagyan ng hot sauce. Tsaka salt and pepper, of course. Ang gagamitin ko nga palang chips ay Doritos. Paborito ko itong Doritos. Napakasarap talaga itong Doritos. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng cheese sa toppings. Mas maganda talaga ang cheesy ang iyong nachos. Dapat maging generous ka sa paglagay ng cheese sa iyong nachos. Importante yan sa recipe. So ayan, ilalagay ko nga pala to sa microwave for 1 minute. Pagkatapos ng 1 minuto ay ayan, melted na yung ating cheese, as crispy na ang ating Doritos. Ilalagay na ni Mr. yung ating meat. So ayan na yung sinimmer ko kanina na ginaling na baka. So ayan, sobrang sarap nito. Nacho na, cheesy at meaty pa. So alam niyo rin ba bakit tinawag itong nachos? Kasi ang first nakadiscover ng recipe na nachos ay pangalan Nacho. Pinangalan para tong meal na to sa kanya. So ayan na yung ating nag-research talaga ako, no. Nilagay nga pala ni Mr. yung salsa na ginawa niya kanina at saka sour cream. Promise, sobrang sarap na sarap talaga tong nacho pag naglagay ka ng sour cream. Of course, ilalagay na rin natin ang ating lettuce na hiniwa kanina. So yan ang ating nachos, ready na for dinner. So let's eat our dinner now. Nacho! Homemade nachos. So when we are in the Philippines, we always see like this, baby, eh? Always selling. Nagbibinta sila lahat, marami sa Pilipinas. Very common in the Philippines, the nacho. It's snack. It's a snack in the Philippines. Appetizer. It's not a meal, my dear. No rice. No rice. No rice. So let's try it. And yummy. May salsa. Yummy. Delicious. Try. Look, someone's watching you.
Oh, the girl said Silas is a handsome boy. Mm. Ooh, delicious one. And your salsa, my dear, the homemade salsa is yummy. Oh, what's more? With some more green, I think, too. Love it, the salsa. So good. He was a kangaroo, through and through. Nacho with salsa and with sour cream is the best. Your salsa is good, my dear. Once upon a time, there was a Sai. Oh! So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!